Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alita. Taga Iloilo pero nakatira at nagtatrabaho ngayon dito sa Kamuning, Quezon City. Mahilig akong makinig ng mga horror stories, lalo na yung mga true to life. Nakaka-relate kasi ako kapag napapakinggan ko yung mga karanasan nila at paano sila naka-move on. Sa katunayan, Papa Dudut, ay nakikinig din ako sa isa mo pang channel, ang Kaistorya Horror Channel, na narrated by Jason Steele. Meron din kasi akong karanasan na ewan ko lang kung paniniwalaan ninyo. Marami na akong napakinggan na Papa Dudut stories at kaistorya na mga kwento tungkol sa aswang, pero wala pa akong narinig na kwento na nagtatampok sa isang bagat. Pues, iyon ang ibabahagi ko sa inyo. Sa lahat ng mga nilalang mula sa kanluran ng Visayas, ang bagat ang pinakakakaiba. Ito ay may kakayahang magpalit anyo at maaari silang maging kasindak-sindak na hayop na may malaking sukat o iba pang nakakatakot na pangitain gaya ng paglutang ng kandila o ng ataol. Mararamdaman sila sa mga mapanglaw na lugar. Hindi na kakaiba na makita sila kung kabilugan ng buwan o kung madilim ang langit sa gabi matapos ang kaunting patak ng ulan. Kalimitan sila ay hindi mapaminsala gaya ng nabanggit sa itaas na anyo ng mga alagang hayop. Ngunit huwag magpapakampante dahil may mga ilang ring dapat na alalahanin. May mga bagat na alaga ng ilang kagilagilalas na nilalang at kung makakalimutan mo ang mga ito ay pagagantihan ka ng mga bagat para sa kanilang amo. Nagiging delikado rin ang mga bagat sa mga pagkakataon na sila ay masasaktan. May nagsasabi rin na ang ilang mga aswang ay ginagaya ang anyo ng mga bagat. Kadalasang nakatayo ang mga ito nang ang buhok ay nakatirik at ang muka ay sadyang nakakatakot, habang ang mata nito ay nakatingin lang sa harapan. Kailangan tandaan ang tungkol sa bagat at aswang. May mga pagkakataon na ang mga bagat na aswang ay may mga aswang na ginagaya ang anyo ng mga bagat. Sa mga nakatagpo na ng totoong bagat ay alam nila na karaniwan itong nananakot ng mga nag-iisang manlalakbay. May ilang bagat na naghahabol o nakikipagbuno sa mga takot na dayo. Kung makipagbuno ang bagat, dapat na gawin ng biktima ay kagatin ang hinlalaki ng bagat hanggang sa minto ito at magmakaawa na palayain na siya. May ilan ring kwento na nagsasabing naduduwag o humihinto ang bagat sa pamamagitan ng pagbati rito na parang kakilala. Sa ganitong paraan ay nalilito ang nilalang kaya nahihirapan itong gumawa ng kilos. May narinig akong kwento kung saan ay nag-anyong malaking aso ang isang bagat at hinarang ang mga malalakbay na dumaraan sa puok nito isang gabi. Wala namang napahamak sa pagkakaalam ko at hindi rin nagtagal. Umalis na rin ang mga bagat at naghanap ng mga bagong lugar na paglalagiman. Pagkatapos ang lahat ay hindi ko pa rin alam kung ano ang itsura o anyo ng totoong bagat at wala ring nakakaalam sa gagayahin at gagamitin itong anyo. Samantala una ako naka-experience ng bagat noong 10 years old ako. Kasama ko noon ang kapatid kong si Ate Giselle na 15 years old ng mga panahong yon. Nakatira pa kami noon sa bukid and malayo talaga sa paaralan kaya
Nilalakad pa namin pababa ng bundok kapag pupunta ng paaralan at ganon din sa pag-uwi. Natatandaan ko Papa Dudut na nakauwi kami noon ni Ate Josel mga bandang 6 p.m. na kaya medyo madilim na yon. Ginabi kami kasi nagkaroon kami ng practice sa school grounds bilang preparation sa darating na Foundation Day. Kaya hinintay pa ako ni Ate Josel para sabay na kaming umuwi. Habang naglalakad kami, parang may bumubulong kay Ate Josel na kumuha ng mga bato at yun ang ginawa niya. Nakita ko yon at tinanong ko siya. Para saan ang bato? Usisa ako habang nakatingin sa mga bato habang pinapasok yon ni Ate Josel sa kanyang dalang bag. Ewan ko Alita pero parang kinakabahan ako. Mabuti na yung may dala akong mga bato. Para kung sakaling may umatake sa atin may pandepensa tayo. Sagot ng nakatatanda kong kapatid sa akin. Habang naglalakad kami biglang may humarang na malaking aso sa amin as in lumundag ito mismo sa harapan namin. Nakakatakot ang itsura nito, itim na malaking aso, namumula ang mga mata at mukhang nauulol na ito. Sa sobrang taranta ni Ate Josel kinuha niya ulit ang bato sa kanyang bag at binato niya ang aso. Bigla namang nagtago sa mga puno yung aso pero ramdam ni na Ate Josel na nagmamasid pa rin ang aso sa amin. Sa sobrang takot namin ng kapatid ko ay nagtatakbo kami pero Papa Dudut ramdam talaga namin ang pagsusunod din ng aso sa amin. Hanggang sa huminto kami noon nang maramdaman naming hindi na sumusunod ang aso. Grabe Alita, ngayon lang ko nakakita ng ganong klase ng aso, sabi sa akin ng aking kapatid. Ate parang hindi yata aso yung nakita natin. Kinakabahan ko namang sabi sa kanya. Narinig ko kasi yung kwentuhan nila mama at yung kapitbahay nating si Aling Sion. Marami daw bagat sa lugar natin. Dagdag ko pa. At dahil first time yatang narinig ni Ate Josel ang salitang bagat ay napakunot noo siya ng noo. Bagat? Ano yun? Tanong niya sa akin. Pero bago ko pa masagot ang tanong ni Ate Josel ay nagulat na lamang kami nang biglang lumundag ulit sa amin na ang malaking asong itim. At napagtanto namin kinalauna na ito ay yung kaninang asong binugaw namin ni ate. Nagalit pa ito sa amin. Mamayang kaunti Papa Dudut ay nagulat na lamang kami nang biglang tumayo ang malaking asong itim. Tumayo ito na parang tao tapos ay unti-unting nagbago ang anyo nito. Nakatulala lamang kami noon ni Ate Josel kasi hindi kami makapaniwala noon sa aming nakita hanggang sa nawala na ng tuluyan ang asong itim at napalitan ito ng isang lalaking malaki na ang pangangatawan. May itim at tangkad at pulang-pulang kanyang mga mata. Nanlilisik itong tumingin sa aming magkapatid at bigla naman akong natauhan kaya hinila ko si Ate Josel noon at sabay kaming tumakbo palayo sa nilalang na nagpapalit ng anyo. Habang tumatakbo kami ay may kinuha si Ate Josel mula sa kanyang bag at nagulat ako. Nang abutan niya ako ng garab, isang matalas na tool na madalas na ginagamit sa garden o sa palayan. Agad ko yung kinuha at binilinan ako ng kapatid ko na gamitin ko raw yon na pandepensa kapag naabutan kami ng bagat na nooy hinahabol kami. Buti na lamang at hindi kami naabutan ng nilalang na yon at nakarating kami sa aming bahay kung saan ay agad kaming nagsumbong kay Lola. Ang sabi naman ni Lola ay yung nakasalubong daw namin na naganyong aso ay ang kilalang bagat na aswang daw doon sa lugar namin. Matagal na raw itong hinahunting ng mga aswang hunters sa barangay namin. At buti na lang daw at nakatakas kami sa halimaw na yon. Bagamat disoriented, nagpasalamat pa rin ako noon sa Panginoon kasi walang nangyaring masama sa amin ni Ate Josel. At nakauwi pa rin kami ng ligtas sa bahay. Pero simula noon ay hindi na kami nagpapagabi. 5:30 pa lamang ay nasa bahay na kami. At kapag matutulog na kami ay hindi kami nagbubukas ng bintana kasi natatakot kami na baka pasukin kami ng bagat, aswang o 2-in-1 na bagat na aswang pa. Papa Dudut, yung traumang inabot namin noong gabing yon ay nadala ko hanggang sa nakapag-asawa na ako. Pilit kong binubura sa utak ko ang nangyari sa amin ng kapatid ko pero kahit anong gawin ko noon ay madalas ko pa rin napapanaginipan ang nilalang na nakita namin.
Samantala taong 2019 ay hindi ko akalain na may mangyayaring kababalaghan ulit sa buhay ko. Buntis ako sa asawa kong tawagin na lang natin sa pangalang Jojo. 26 years old at tumira pa rin kami noon sa Iloilo. Bali 3 months na akong buntis nung mangyari sa amin ang hindi inaasahan. Natutulog na kami ni Jojo nang magising ako sa masangsang na amoy. Ginising ko ang asawa ko kasi sobrang baho talaga. Nang magising siya ay agad kong sinabi na may naaamoy akong mabaho at sumasakit yung tiyan ko. Nung tatayo na sana si Jojo para buksan ang ilaw ay biglang may kumatok sa aming pintuan. Napakalakas noon. Napasigaw yung asawa ko. "Sino ba yan? Gabi na!" Aniya. Ngunit walang sumasagot. Bagkos ay may narinig kaming mga umaangil na baboy sa labas. Napamura yung asawa ko ng mga sandaling yon. "Lintik alita, inaaswang yata tayo." Naibulalas pa niya. Nanginig na ako nang marinig ko yon. Si Jojo naman ay kumuha ng itak at tumabi sa akin. Ramdam ko sa kilos niya na natatakot din siya pero hindi niya pinapahalata para hindi ako matakot. Hanggang sa may narinig kami sa aming bubong na parang may sumampa. Kitang kita namin yung bakas ng yabag sa bawat paglakad ng nilalang sa bubong at kumakaluskos na ito. Kumuha si Jojo ng bawang at itim na tela at nilagay sa tabi ko. Naglagay din siya ng balikad na walis tingting sa bintana at pintuan upang hindi daw ako makita. Halos hindi kami nakatulog ng gabing yon. Hanggang sa napansin naming tumahimik na ang paligid at inakala namin ni Jojo na tapos na ang lahat. Sa kabilang banda ay naisipan kong sumilip noon sa isang malit na butas sa nakasarang bintana namin. Kaso'y nagulat ako nang makita ko nakatayo sa labas ng bintana ang isang nilalang. Pero mukhang hindi niya alam na nakatingin ako sa kanya. Hindi ako pwedeng magkamali, yung nilalang na yon ay kaparehong-kapareho ng nilalang na nakita namin noon ni Ate Joselle. Posible kayang isang bagat o bagat na aswang ang umaatake sa amin ngayon. Mamayang kaunti ay nakita kong nagpalit ng anyo ang bagat o aswang na yon hanggang sa naging isang malaking baboy damo siya na kulay itim. Ay patakbong umalis sa aming bahay. Pagkatapos noon ay hindi na kami nakatulog pa ng asawa ko. Samantala kinaumagahan habang naglilinis kami ni Jojo ng aming bakuran ay nakita naming dumaan yung mga mag-amang nakatira sa bundok. Kilala namin sila, mga mababait ito. Lagi kaming kinukumusta ng mga ito pag dumadaan sa amin. Tawagin na lang natin silang Mang Juan at Kulas. "Kumusta na Jojo? Hindi ba kayo natake ng bagat dito?" Tanong nito sa amin. "Naku, inatake kami kagabi. Alam niyo na, buntis ang asawa ko. Pero hindi namin alam kung aswang ba o bagat ang umatake sa amin." Kwento ni Jojo sa kanila. "Aswang na bagat yon. Inatake din kami kagabi. 2 alaga kong baboy ang nilapa nila kagabi. Kaya nga bumaba kami ngayon sa bayan para bumili ng mga pangontra," ang sabi pa ni Mang Juan. Tumingin naman sa akin si Kulas na anak ni Mang Juan. "Naku Ate Alita, mag-iingat ka. Hindi titigil ang mga aswang at bagat hanggat hindi nila nakakain yung bata sa sinapupunan mo." Anito. Kinilabutan naman ako sa aking narinig. Pagkatapos noon ay umalis na ang mag-ama. Papadudot sa loob ng 5 buwan ay palaging ganon ang nangyayari. May kumakalusko sa bubong at may maririnig kaming baboy o aso sa aming bakuran. Kaya bago magtakip pa silim ay naghahagis ang asawa ko ng asin sa bubong at bawang. Ganon din ang ginagawa namin sa mga bintana at pintuan. Minsan may rumoronda na mga barangay tanod sa lugar namin kaya minsan ay payapa kaming nakakatulog. Pero dahil sa layo ng lugar at medyo liblib na, madalas ay hindi kami naiikutan. Samantala'y dumating ang ika-6 na buwan ng pagbubuntis ko at nalalapit na rin ang kaarawan ko. Inimbitahan namin lahat ng mga kamag-anak namin at ganon din ang pinsan ko na nasa Metro Manila. Natawagin na lang natin sa pangalang Jen. Super close kami ng pinsan ko na ito. Noong sinabi ko yung tungkol sa kaarawan ko ay agad siyang pumayag at magli-leave daw siya ng 1 week para sulit ang pagbabakasyon niya sa aming probinsya. At sinabi niya na isasama din niya yung boyfriend niya para makilala namin. Dumating na ang kaarawan ko at kagaya ng inaasahan ay napakarami ang pumunta. Kamag-anak ng asawa ko at kamag-anak ko. Nandun din yung pinsan ko at yung boyfriend niya, pinakilala niya ito sa akin.
Hello Ate Alita, happy birthday po. Bati nito sa akin. Ay, ikaw pala yung boyfriend ng pinsan ko, tanong ko. Opo, usad nito. Ate, siya si Efren, boyfriend ko. Same age kami. Coming to 20 na rin siya. Wika naman ni Jen habang ipinakilala niya ang boyfriend niya. May tsura yung boyfriend ng pinsan ko at sakto yung height, maputi at makinis ang mukha. May bangs din ito, para itong K-drama actor kong pumorma. Mabait din ito at palangiti at pansinin siya sa mata ng mga tao kaya madalas ay pagtinginan ng mga dalaga. Ganon talaga pag sa probinsya pag nakakakita ng taga Maynila. Hindi rin umiinom ng alak at hindi rin nagsisigarilyo si Efren. Kaya ang ginawa na lang nito ay kumanta at kumain. Madalas ding purihin at tuksuhin si Jen na mga tiyahin namin kasi nakabingwit daw ito ng gwapo. Nalaman namin na ang province pala ni Efren ay Samar, waray din ito ngunit hindi marunong magwaray dahil sa Las Piñas daw ito lumaki. Matapos ang kasiyahan ay sa bahay na namin sila nanatili at 1 week yon. Pabor sa amin para may kasama kami at habang kumakain kaming 4 ng hapunan ay hindi ko maiwasan na magpasalamat sa pinsan ko. Insan, salamat ha, usad ko. Wala yon, ikaw pa ate, love na love kaya kita. By the way, happy birthday uli ha, bigkas ni Jan. Hindi yun kasi may kasama kami dito. Kaya ako nagpapasalamat, sabi ko. Ha? Bakit naman? Sarap-sarap kaya dito sa probinsya, sabi ng pinsan ko. Alam nyo minsan natatakot kami dito dahil 2 lang kami dito tapos tuwing gabi may naririnig kaming kakaiba tapos may naaamoy pang babaho si ate mo. Ang singit pa ni Jojo. Inaaswang si Ate Jen? Biglang bigkas ni Efren. Oo, parang ganun nga Efren. May naririnig kami mga baboy o aso na umaatungal dyan sa labas. Sumusunod na lang kami sa payo ng iba na mga kapitbahay namin na maglagay ng asin at bawang. Baliktad na wali sa pintuan at bintana. Pero ganun pa rin Bumabalik pa rin sila. Sagot ko. Kung ganun baka hindi aswang ang dumadali sa inyo. Sagot ulit ni Efren. Muling nagsalita naman ang asawa ko. May hinala din kami na bagat ang umaatake sa amin. Aniya. Kung bagat lang sana yan, madaling talunin yan. Pero kung bagat na aswang, mukhang mahihirapan kayo. Pagpapatuloy pa ni Efren. Grabe, nakakatakot naman. Safe naman tayo dito no? Saka madami na tayo baka hindi na bumalik yun. Bigkas pa ni Jen. Siguro dahil nandito kayo baka matakot kasi may mga kasama na kami. Banggit ko. Samantala papadudot nang dumating ang gabi at matutulog na. Pinagamit namin sa kanila yung isang kwarto para may privacy silang magkasintahan. Malalim na ang gabi pero hindi pa rin kami nakakatulog ng asawa ko. Init na init naman ako. At nakakaamoy pa rin ako ng mabaho. Nakarinig na lang kami ng umaatungal na baboy sa aming bakuran at parang yabag ng tao yung lakad nito. Narinig namin yung mga dahon na natatapakan. Ganoon din sa aming bubong. Binuksan ni Jojo ang ilaw at tinawakan ng itak at muling tumabi sa akin. Nakatingin kami sa bubong at kumakaluskos ito. Maya-maya pa ay biglang tinuklap pataas yung gilid ng aming bubong at may nakita kaming tao na may mukha ng baboy at inaabot ako ng kanyang mga kamay. Napasigaw ako ng malakas sa nangyari at sa oras din na yon ay sumigaw si Jojo at itinutok ang itak dito. Lumayas ka dito, bikas ni Jojo na halatang nanginginig. Kitang-kita namin ang pagtitig ng nakakatakot na nilalang sa bubong. Pulang-pula ang nanlilisik na mga mata nito na nakatingin sa amin. Bahagya lang itong umalis nang mapansin niyang may paparating. Ate Alita, anong nangyari dito? Sambit ni Jen at agad na yumakap sa akin. May halimaw sa bubong. Tinuklap ang gilid ng yero. May mukha ng baboy at kamay ng tao na parabang inaabot kami. Bigas ko habang umiiyak. Napatingin kami kay Efren. Yung itsura nito ay parang normal lang na parang inosente sa mga nangyayari. Lumapit ito sa nakatuklap na bubong. Nilusot ang kanyang kamay at pinasok papaloob ang yero upang magsarado ito. Napatitig na may pagtataka yung tingin namin kay Efren. Ang itsura niya kasi parang walang alam sa nangyayari. Hindi ka ba natatakot? Sambit ni Jojo.
Paano kung kagating ka ng halimaw sa bubong? Dagdag pa niya na may halong pag-aalala. Nakatingin lamang ito sa amin at sabay sabing, Kuya Jojo, mas mabuti kung doon tayo sa sala. Mas ligtas doon, aniya. Sa pagbigkas ni Efren sa salitang yon at sa maamo nito mukha ay kahit papaano ay nawala ang sobrang takot namin at medyo kumalma. Pakiramdam namin ay ligtas kami sa oras na sumunod kami sa mga sasabihin ng nobyo ng aking pinsan. Agad kaming pumunta sa sala, sumasakit pa rin ang tiyan ko lalo pat yung nasa bubong ay parang sinundan kami. Kung saan ako nakapwesto ay doon ito kakaluskos. Rinig din namin yung atungal ng baboy sa bakuran na parang gutom na ito. Umiiyak na nakayakap sa akin si Jen. Baka dito na tayo mamatay, lumuluhang sabi pa ni Jen. Nakita ko namang huminga ng malalim si Efren sabay tingin sa amin. Lalabas ako at haharapin ko sila. Bigkas pa ni Efren. Ano, hindi po pwede. Baka mapano ka. Pasigaw na sabi pa ni Jojo. Wag Efren, delikado. Sambit ko. Wag na mahal. Natatakot ako. Umiiyak na sabi pa ni Jen. Pero nagmatigas itong si Efren at naghanda pa rin siya sa kanyang paglabas. Akong bahala. Sambit nito. Lalong sumakit ang aking tiyan sa narinig kong kalusko sa bubong. Bakas na sa mukha ni Efren ang pagkairita rito. Agad itong kumuha ng upuan at tumungtong dito at pumwesto sa tapat mismo kung saan ay kumakaluskos ang nasa bubong. Pumikit ito, umawak sa kwintas niyang nakabalot ng pulang tela. Nagbibigkas siya ng mga salitang hindi namin nauunawaan. Hindi namin maiwasan ang maging panatag. Habang nakatingin sa kanya ay parang ang payapa. Pagkatapos niyang mabanggit nang kung tawagin ay orasyon ay bigla itong umamba ng suntok. At buong lakas na sinuntok ang aming bubong. Sa sobrang lakas ng kanyang suntok ay nabutas pa ang hiyero. Parang sumabog na bomba ang lakas nito. May narinig na lang kami na may bumagsak na nilalang sa lupa at doon yon sa aming bakuran. Nang tingnan ni Efren ang kanyang kamao ay wala itong sugat. Lalabas na ako, Kuya Jojo. Bantayan mo lang silang dalawa. Sambit pa nito. Tumango lamang si Jojo at sinundan namin sa labas si Efren at kami naman ay nasa pintuan ng aming bahay. Nakatayo lang si Efren habang tinitingnan ang mga halimaw sa aming bakuran. May nakita kaming malaking ibon na may paa ng tao at mukha ng baboy na hinang-hina nakahigang umatras. At sa tabi nito ay isang malaking itim na baboy at pawang pareho silang may mapupulang mga mata. Nanlilisik ang mga mata ng baboy kay Efren at kita sa reaksyon nito na ito ay galit na galit. Lumayas kayo dito mga bagat na aswang, sigaw ni Efren habang nanonood kami banda sa pintuan. Pakiramdam namin ay ligtas kami hanggat nandyan si Efren. At sa inaasahang pagkakataon ay sumugod ang malaking itim na baboy kay Efren at inatake ito. Hindi kami makapaniwala sa aming nakikita, kakaiba ang liksi at bilis ni Efren. Hindi ito matamaan ng bagat na aswang, parang leeg at ulo lang ang iniilagan niya para makailag sa sobrang bilis niyang gumalaw. Nakita namin na umamba na ng suntok si Efren, simbolo na atake na siya. Nang biglang may sumulpot sa aming harapan. Yung malaking ibon na mukhang baboy nakalapit na sa amin. At sa pagkakataon na ito ay mukha na itong aso. Pinawasiwas ni Jojo ang itak upang hindi ito makalapit sa amin. Maya-maya ay may narinig kaming parang sumabog. At habang inaatake kami ng aswang, biglang may humawak sa ulo nito. Si Efren, hinawakan niya ito sa ulo at sinuntok ng malakas ang likod nito. Napakalakas. Sa sobrang lakas ay lupaypay agad ang katawan ng bagat na aswang habang sumusuka ng dugo. Sa kanya ito hinagi sa tabi ng malaking baboy na itim. Ang layo ng pagkakahagis ni Efren at halatang matindi ang tinamo nila sa kamay ng nobyo ng aking pinsan. Parehong sumusuka ng dugo at nag-anyong tao na. Paglapit namin agad naming namukhaan ang dalawang halimaw. Mang Juan? Kulas? Sigaw na bigkas ni Jojo. Mga bagat na aswang pala kayo. Mga demonyo kayo. Umalis na kayo. Kung hindi bukas ay pupuntahan ko kayo at papatayin. Pati kami mga kabarangay ninyo ay tataluhin ninyo. At pag bumalik pa kayo, ipagsasabi ko ito sa buong barangay, dagdag pa ng asawa ko. Agad na nangamba ang mukha ng mga ito at dalin-dalin tumakbo papunta sa madilim na bahagi ng gubat. Pinapasok na namin si Efren at lubos
ang aming pasasalamat dahil sa pagliligtas niya sa amin. Agad na rin naming tinanong kung paano niya yun ginawa. Sinabi lang niya na meron daw siyang mutya na kung tawagin ay ngipin ng kalabaw. Pinamana daw ito sa kanya ng kanyang lolo noon bago ito nawala. At tinuruan daw siya ng orasyon para mapakain ito. At bago siya lumaban ay pinapakain niya ito ng orasyon para maging mabisa. At pag-amin niya nito, ito ang unang pagkakataon na nasubukan niya yon at sa mga bagat pa. Kaya siya mismo ay nabigla sa mga nangyari. Samantala 1 linggo din silang nagtagal sa amin at hindi na bumalik pang mag-ama. Wala na ito sa kubo nila at kumalat na sa barangay na sila ang bagat na aswang na nangpipeste sa bayan namin. Makalipas ang 1 linggo ay bumalik na sila sa Metro Manila, kami naman ay lumipat na rin sa Metro Manila. Makalipas ang 3 buwan, pagkapanganak ko dahil na rin sa takot na baka may aswang o bagat na muling umatake sa amin. At para malapit sa aming mga kamag-anak at dito nga kami napadpad sa Kamuning, Quezon City. Lumipas naman ng ilang taon ay napag-alaman ko sa pinsan ko na si Jen na naghiwalay na daw sila ni Efren. Natanong ko din sa kanya kung ano ang dahilan. Nabanggit naman niya na may iniibig na siyang iba. At nang aminin niya raw ito kay Efren ay bakas daw sa mukha nito ang sakit. Pero dahil sa pagmamahal nito sa kanya ay tinanggap na lamang nito ang nangyari at hinayaan na lamang si Jen. Uling balita ko kay Efren ay nag-ibang bansa na ito at nakapag-asawa ng isang babaeng foreigner. Napakaganda daw ng asawa nito at meron na raw silang anak. Pero kung pagbibigyan ulit ako ay gusto ko ulit makita si Efren para kumustahin at pasalamatan sa mga ginawa niyang pagliligtas sa amin. Malaki ang utang na loob namin sa kanya, kung hindi dahil sa kanya ay baka napatay na kami ng mga bagat na aswang. Papa Dudut, eto lamang ang kwentong may babahagi ko sa inyo sa ngayon. Sana'y mabasa niyo ito at mapiling i-ere at i-upload sa inyong channel. Maraming salamat and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Alita. Maraming salamat sa iyo, Alita, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin. Sa paniniwala ng mga Ilonggo, isang uri ng aswang ang bagat. Bagamat may mga nagsasabing magkaibang dalawa, pinapaniwala ang nagpapanggap ang bagat bilang isang napakalaking aso o domestikadong hayop at karaniwang pag-alagala sa mga liblib na daan o lugar. Tinatawag na baragatan ang mga lugar na tinuturing na pinaglalagian ng isang bagat. Sa iba na mga salaysay ng mga Ilonggo, ang isang bagat ay maaring alaga ng isa pang mas malakas na sobrenatural na nilalang. Nanlilisik ang malalaking mata ng isang bagat at gumagawa ng ingay o tunog na masasabing mula sa isang malaking nilalang o mula sa pagaspas ng kanyang mga pakpak kapag nasa tunay na anyo. Karaniwang siyang nagpapakita kapag kabilugan ng buwan o sobrang madilim at umaambon sa panimula ng gabi. Sinasabing hindi naman umaatake ang bagat maliban kung sasaktan o nagugutom. Kapag umatake, ang panlaban sa bagat ay isang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Maaari namang gamitin panlaban sa bagat ang itak, ngunit mahirap itong gamitin kapag napakadilim. Sa makabagong panahon, marami na sa atin ngayon ang hindi naniniwala sa mga aswang o mga nilalang ng dilim. Hindi ka naman pinipilit na maniwala sa mga ito. Pero tandaan mo, palagi kang mag-iingat lalo na kung dadayo ka sa lugar na hindi mo kabisado o ngayon mo lang pupuntahan. Dahil hindi mo alam kung ano ang kapahamakan ang naghihintay sa iyo doon. Hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel para sa nakakatakot na kwento na ina-upload namin araw-araw. Muli, ang hahanapin niyo po ay Kaistorya Horror YouTube channel. Ang link po niyan ay makikita rin po sa homepage ng channel na ito. Likewise, mag-subscribe din po kayo sa Gian Gianna Vlogs. Ang vlog po namin ng aming pamilya. Sana po ay makilala namin kayo sa pamamagitan ng inyong panonood at pagkokomento sa aming weekly family vlogs. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya.
sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.